Sabi niya, defend them. Sir, I'm not finished. I'm not finished. Sabi niya, defend them. Nung nagsasalita na si Lambino. Sir, I'm not finished. I'm not finished. If you have any love of country, please defend the 30,000, not the one. If you have any sense of responsibility to your profession, please look into the deaths of the 30,000 and defend the parents who lost their children. Tapos, papatayin na ng ABS-CBN. Hindi na nila pinalabas yung defense ni Lambino. Ganun yun. Diba? Galing magbalita yun, no? Pinaka-latest na balita natin sa ating Pangulong Duterte ay nawawala po ang Pangulong Duterte. So, ito po ang pinaka-latest na balita natin sa ating Pangulong Duterte ay nawawala po ang Pangulong Duterte, mga ka-reaksyon. Nawawala siya, hindi alam kung saan siya dinala. Hi, Sec. Ano pong nangyari kaya? Zen Hernandez po, ABS-CBN. Can you tell us what happened lang po? Well, before we deplaned, we had a meeting with the ICC. They made I requested that the former president be brought directly to a hospital because of his bad medical conditions. It was almost a 24-hour flight. He just came from Hong Kong, not allowed to visit his home, not even allowed to see a doctor in a hospital before he could be transported here. Now, we made the request for a hospitalization, and they gave the assurance that he will be brought to hospital. And I asked for the name of the hospital. Up to now, they have not given us the name of the hospital. So we took the position that he could have been brought here directly, and we are told that there is no President Duterte inside the facility. We are at a loss at this time, and wala daw President Duterte dyan. Ibig sabihin nawawala po ang Pangulong Duterte. Saan kaya nila dinala? Saan kaya nila dinala ang Pangulong Duterte? I think this is part of the name of the hospital. So we took the position that he could have been brought here directly, and we are told that there is no President Duterte inside the facility. We are at a loss at this time, and I think this is part of their grand plan, no? To kidnap the president, to extract the president from the Philippines, and brought a jet without known destination. I was even forced to join the plane without any valid visa coming here. Sir, can we expound lang when you said that there is no President Duterte inside? They are telling me that there is no Rodrigo R. Duterte inside this facility. Okay. You requested for a visit today and it was approved, sir, right? We have requested the ICC for a visit because they do not disclose what hospital he was about to, and we assume that he was brought here last night after the planing. That's all I can say as of the moment. Is it possible he is in a hospital somewhere? I hope he is in a hospital somewhere, but not in this facility. He is allowed, according to ICC regulations, any detainee is allowed to communicate. Has he communicated to any of you? None. Zero, sir. We don't have any opportunity. We don't know where he is right now. He doesn't even have his medicines with him. Sinakay siya sa ambulance, binigay lang namin yung mga records sa kanya. Sabi, he will be well taken care of. And we will be informed immediately of the name of the hospital. But hanggang ngayon, nakakalungkot at ganito ginagawa nila. So, sir, what's the next step? What are the plans? We are going back to the ICC and ask them where he is right now. Because a family member is waiting here to see him. Yes. Well, how is the Vice President? Well, she's waiting. Okay. And I would assume the President would want to see one of the members of his family at this So, point. sir, the Vice President wants to see him. Is there a schedule for her visit now? That's what we are arranging, but we are at a loss where he is right now. Okay.
So, how about you, sir? Alis muna ba kayo? Alis ako dito. Pinapalabas nga kami. Oh. Oh my God. Alam mo, gusto nila gawin. Standby ako dito. Ang lamig-lamig. Ano po yung response nila sa inyo nung nag-request po kayo for a visit? Wala. Ayan. Wala daw, request for a visit dito. Wala daw, dito. Walang peso by the name of Alright. President. Sir, hindi yan totoo kasi nandun kami. Mamaya na pa. Pero sir, the embassy said that you're allowed a visit. Ano kayang pinagmumulan nun? Hindi. Ano yan? Right ng accused yan. Opo. To be, by counsel. May schedule sila Thursday, so parang definite. I don't know with them. But Right. ako, as far as my understanding of the law is, he has the right to counsel at Okay. any time. And you're acting as an official. One of the counsel, and they don't even recognize my appearance here. Okay. Nasaan po si VP Sara? I don't know where she is right now. Hindi pa po kayo nakita? Nag-usap lang kami sa telepono, pero wala pang until. So, Alright. tapos na. Okay. I have Thank you, sir. Thank you, sir. Ngayon, nawawala daw ang Pangulong Duterte, anong gagawin natin? Nawawala ang Pangulong Duterte doon sa detention facilities. At hindi po nila sinasabi kung anong ospital. Yun po ang pinaka-latest na balita. Nawawala na ang Pangulong Duterte. Hindi nila alam kung saan nila dinala. Walang impormasyon. Ospital hindi alam. Kulungan hindi alam. Ano pong gagawin natin ngayon mga kareaksyon? Anong gagawin natin sa bayan ng Pilipinas? Nawawala na ang ating Tatay Digong. Hindi alam ni Secretary Medialdea at hindi rin alam ng mga yung mga Bureau of Correction doon. Hindi nila alam kung nasaan ang Pangulong Duterte. So, yun po ang pinaka-latest. Napakasakit po at napakahirap kung ano pa ang gagawin natin ngayon. Nawawala ang Pangulong Duterte. Alright, Reaction TVP is nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayong mga ka-reaction ha. So disclaimer lang po, hindi po ito balita, hindi po ito journalism, at hindi po ito reporting. Ito po isang reaction video, okay? Kayong mga nag-fake news dyan ha. Paano nyo may consider na fake news ang isang hindi balita? Di po ba mga ka-reaction? Breaking news lang, di ba? Anyway mga ka-reaction, pag-usapan po natin ngayon, ito po mga ka-reaction. Nagkakandaletse-letse na po. Nagkakandaletse-letse na po ang gobyernong ito. By the way, salamat sa iyo, Popong Marcos ha. Wala pang nakapagpaiyak sa akin ng ganito ha. Araw-araw siguro 10 beses ako umiyak. Salamat ha, napakaganda ng legacy mo. Unang legacy mo, yung may padala mo ang isang Pilipino sa ibang bansa. Popong Marcos, yung unang legacy mo ay may padala ang isang dating Pangulo sa ibang bansa. Wala kang magawa. Putang ina, naiiyak ka sa mga tawag doon, sa mga Interpol. Bakit? Mga kumpare mo ba yun? Mga ninong ng mga anak mo? O di ba? By the way, nasan pala yung asawa mo? Anong lang ha? Walang pikunan dyan, Popong Marcos. Napakaganda ng legacy mo. Ang pinaka-legacy mo, hindi build, hindi war on drugs, hindi anumang executive order, hindi. Hindi mo kayang ipaiya yung Interpol at talagang idinaan sa Interpol, pinadala doon sa ambang lugar yun, sa the Netherlands, ang Pangulong Duterte, ay hindi naman ang ICC ang nag-request eh. Ang nag-request, yung Interpol. Sa pagkakataong ito, galing sa ICC yung order. Hindi namin mapaiya yung Interpol. Putang ina, dadalhin yung kababayan mo sa ICC. Sinong maniniwala sa'yo na wala kang kinalaman sa galawang yan, putya? Diba mga ka-reaction? Kaya ngayon, ang buong Pilipinas ay umiiyak. Diba mga ka-reaction? Ang galing po ni Popong Marcos. Pinaiyak po niya ang buong Pilipinas. O, diba?
ang tatandaan ng taong bayan, bawat patak ng luha, bawat at pag umuwi ang Pangulong Duterte na wala na siyang buhay sa Pilipinas, congratulations. Pag umuwi ang Pangulong Duterte sa Pilipinas at wala na siyang buhay, malaking pagkakautang sa sambayanang Pilipino yun. Tanong lang to ha, yung bang nangyari, kidnapping o hindi? Yung nangyari, kidnapping ba yun o hindi? Kasi nakakalkal na lahat ng mga rules and regulation na bago ilalabas ang isang Pilipino sa kanyang bansa, kailangan sasang-ayon muna ang husgado o ang korte ng Pilipinas na ang gagawin nila ay makatarungan. Kaya naman mga kareaksyon, ang reaksyon natin ngayon, congratulations Bobong Marcos, napakaganda ng legacy mo. Alam mo kung sino ang itinapon mo doon? Ang pinakamamahal ng bawat Pilipino. Yung mga ano dyan, mga abnormal dyan, mga siraulo yun. Pag sinabi nila ang Pangulong Duterte ay guilty, bakit dito sa Pilipinas, meron na ba kayong napatunayan na kanyang kaso? Bakit hindi nyo muna patunayan dito sa Pilipinas bago nyo dalhin doon? Lahat ng luha na tumulo sa bawat Pilipino, yan ay maitatala sa kasaysayan ng Pilipinas. Tumulo ang luha nila, hindi dahil mahal ka nila. Tumulo ang luha nila dahil kinidnap ba, tanong lang, nakidnap ba ang tatay ng sambayanang Pilipino? Tatay namin yun eh. O di ba? O agree po ba kayo dyan mga kareaksyon? Tinangay ang tatay natin nang hindi makatarungan. Makatarungan ba yun? Wala man lang siyang lawyer doon nung panahon na ini-interrogate ninyo. May nangyari bang interrogation? Wala. Kaya ito mga kareaksyon iniutos ng Korte Suprema na sumagot ang mga government official o respondent na may kinalaman sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa loob ng 24 hours, 24 oras upang ipaliwanag kung bakit hindi dapat pagbigyan ang mga petisyon para sa habeas corpus na inihain ng magkakapatid na Duterte. Pinagsama-sama na rin ang mga petisyon ni na Representative Paulo Duterte, Mayor Baste Duterte at Kitty Duterte na umiiling na iharap sa Korte Suprema ang dating Pangulo. Yan! Dalhin ninyo sa Korte Suprema ang dating Pangulo. Hindi nyo kaya, problema nyo yan. Mga kareaksyon, umiiyak ang sambayan ng Pilipino. Umiiyak ang sambayan ng Pilipino. 3 araw na nawawala ang kanilang tatay Digong. 3 araw na ngayon. 3 araw na ba? 3 araw ngayon. Bali, 48 hours pala. Ngayon, kayo, Bobong Marcos, akala mo ba mananahimik ang sambayanan? Akala mo matatakot? Tinayan mo na nga sila ng tatay Digong. Ano pang ikakatakot ng mga yan? Di ba? Tinanggalan mo na sila ng si tatay Digong lang ang pride namin. Hindi ka namin pride. Nagagalit ka pag tinatawag kang bangag. Nagagalit ka pag tinatawag kang niwe. Nagagalit ka pag tinatawag kang korap. Ba't hindi ka magpo-political test para matapos na yung usap-usapan na ikaw ay isang durugista? Di ba? Fair lang naman yun. Ayaw namin ng people's power. Ayaw namin ng revolusyon. Ayaw namin ng gulo. Hindi maganda yun. Maghanap buhay na lang tayo. Tapusin mo yung kontrata mo bilang presidente. Pinapasahod ka namin. Hindi dapat ang people's power, hindi dapat ang gulo. Pero anong gagawin ng mga taong bayan? Mananahimik na lang? Putang ina, ito ayoko na po magmuray.
lahat ng mura na to, tangina, na alam mo ba ninyo na akala nila matatakot ang taong bayan. Ano pang ikakatakot ng taong bayan kung alam nilang kaya mong gawin sa isang dating Pangulo? Ha? Ang tanong ng tao, may kidnapping ba yun? Tanong lang. Kung kaya mong gawin sa isang Pangulo na hindi siya natakot, tinanggap niya ang kababuyang ginawa niyo sa kanya, ano pang ikakatakot namin? Di ba? Para sa Pangulong Duterte, ay wala na. Tapos na ang buto-buto. Alangan naman, mabubuhay ang aming mga anak, mga apo, sa ganitong klaseng sistema sa Pilipinas. Di ba? Wala rin naman sa isa ang kinabukasan natin. Puro mga turbista nasa kalsada. Puro mga drug addict, hold-upper, mga kriminal. Di ba? Tama po ba yun? Sinong malayang nakakapaglakad ngayon? Di ba? Ngayon, sabi ng Korte Suprema, sumagot kayo. Sino ang pinapasagot? Ito po mga ka-reaction. Alam po ba ninyo na ang taong bayan ay nahirapan na, mahal ang bilihin. Naglalakad marami para zombie. Parang mga hindi mo maintindihan ang kapitbahay mo bahay. Isang drugista na. Ayun o, ayan po. Ano po sabi ng Korte Suprema dito? Basahin po natin. Babasahin ko po para sa inyo. Medyo maliliit po ang sulat. Ito po. Alam nyo na ano ako na natrangkaso ako dahil dito sa nangyari. Totoo po yun. Natrangkaso ako dahil dito sa nangyari kay Tatay Digong. Pag umuwing walang buhay si Tatay Digong, kaya habang buhay pa siya, iuwi nyo na. Habang maaga pa, hindi tatanggapin ng taong bayan yan. Pag umuwi ng walang buhay si Tatay Digong sa Pilipinas, opo, yan ang sinasabi natin. Ito po mga ka-reaction. Ayaw po natin ng gulo. Ayaw po natin ng people's power. Ayaw po natin ng, ano tawag doon? Yung magkandaletse-letse ang ating bansa. Alam niyo mga ka-reaction, bakit ko nasasabing ayaw ko ng people's power? Dahil ang tagal pong itayuan ng isang bahay, sa isang araw kaya mong gibayin yan. Ang maganda dito, magtrabaho sila ng maayos, patas, huwag magnakaw. Kaya lang, kung magkaka-people's power man, ay palagay ko hindi na taong bayan ang may kagustuhan nun. Palagay ko ang may kagustuhan nun, sino ang mga gumagawa ng katarantaduan sa gobyernong ito at sisingilin sila ng taong bayan. May oras ka ba bang mag-people's power? Pero mapipilitan ng taong bayan kapag hindi nagbago ang sistema ng bulok na administrasyong ito. Iuwi nyo na si Tatay Digong habang hindi pa uuwi nyo na habang maaga pa. Iuwi nyo na si Tatay Digong. Ito po mga reaction. On the March 12, ito po, sino po yung mga pinapasagot? Ang mga pinapasagot ay sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Interior and Local Government Secretary Juan si Remula, si Jovic, at saka si Chief Major General Romel Francisco Marvil. Kailangan nila sumagot na bakit hindi dapat bigyan ng habeas corpus ang Pangulong Duterte sa loob ng 24 oras. Sagot! Sumagot kayo! Naghihintay ang taong bayan. Alam po ninyo, alam ko, may mga kababayan natin dyan. Kape muna ako. Alam ko meron pong mga kababayan natin dyan na nahihirapan sa buhay. Alam ko meron mga kababayan natin dyan na mahirap ka na nga sa buhay. Mawawalan ka pa ng inspirasyon. Mawawalan ka pa ng motibasyon. Mawawalan ka pa ng pag-asa na may pag-asa pa ang bansang ito. Hindi po ba? Ngayon, mga ka-reaction, kapag umuwi
si Tatay Digong na wala ng buhay dito sa Pilipinas. Ha? Kapag umuwi si Tatay Digong dito na wala ng buhay. Alam mo, Kaya habang maaga pa, habang buhay pa si Tatay Digong, iuwi nyo na. Ha? Iuwi nyo na habang buhay pa si Tatay Digong. Dahil kapag umuwi si Tatay Digong dito, nang wala ng buhay, hindi ko alam. Alam nyo, maraming nagmamahal kay Tatay Digong. Marami ang mga handang, alam nyo na po yun mga kareaksyon. Dahil lang yung pinakita niyang pag-asa sa atin na makontrol ang mga kriminal, na makontrol ang paglaganap ng droga, na siyang ugat ng korupsyon sa Pilipinas, na siyang ugat. Siyempre, paano hindi magiging ugat ng korupsyon yan? Lahat ng mga drug lord, padulas dito, padulas doon. Mga drug dealers, para kay mayor, para kay congressman. Di po ba? Hindi ko alam kung meron para kay president or para kay first lady. Hindi ko alam yun. Pero dito mga ka-reaction, ang inihiling po natin sa President Bongbong Marcos, kung nakikinig ka man, nakikiusap kami sa iyo na iuwi nyo na ang Pangulong Duterte. Iuwi nyo na habang maaga pa. Kung ang iniisip lang ninyo kapangyarihan, sa inyo na yung kapangyarihan. Kung iniisip ninyo pera, total, sige na, dinorobo nyo na kami ng dinorobo. Ano ba bang mawawala sa amin? Wala na, ubus na. Nakikiusap lang kami, iuwi nyo na lang si Pangulong Duterte dito. Matanda na siya. 80 anyos na siya. Putang ina naman sa Pilipinas. Pag 80 anyos ka na, sa pagkakaalam ko, hindi ka na kinukulong. Di ba? Anong gagawin mo sa isang 80 anyos sa kulungan? Nahihirapan na nga maglakad. Nahihirapan ng umiga. Nahihirapan ng kumain. Ikukulong mo pa. Dito nga sa Pilipinas, wala pang kaso na ina-file. Hindi pa siya nagkaroon ng hearing na siya ang naka-abla. Tapos, hindi mo kayang ikulong dito sa Pilipinas. Ayun, pinadala mo sa ibang bansa. Putang ina. Tapos, kasarinlan na kayo ng kasarinlan doon sa West Philippines, South Tiger Sea. Kasarinlan na kayo sa kasarinlan. Pinamimigay niyo yung mga kababayan. Di po ba mga ka-reaction? Pakinggan po natin ito Pinitaan sina PDP laban Senatorial Candidate Attorney Raul Lambino at Interior Secretary John Vic Remulla dahil sa pagkakaresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ANC Head Start kaninang umaga, iginit ni Lambino na may paglabag sa due process sa pag-aresto kay Duterte. Ayon pa sa kanya, magsasampa sila ng motion for reconsideration sa Korte Suprema matapos itong ibasura ang kanilang petisyon para sa temporary restraining order. We believe that there is a violation of due process and the right of the former President Duterte guaranteed under the provision of Article 3, Section 2. The order of the pre-trial chamber of the ICC should be subject to judicial review. Duterte was deprived of that right. He was deprived of the right to counsel because former Justice Secretary Silvestre Bello was not allowed to enter. PRRD should have been allowed to go to the court. No? In fact, it is the obligation of the arresting entity here in the Philippines. What was the rush about? So this is what we call political persecution. Samantala, tinatanggap umano ni Remulla ang anumang legal na hamon sa pag-aresto kay Duterte. Pero ginit niya, dapat tignan ni Lambino at ng kampo ni Duterte ang libu-libong napatay sa ilalim ng marugong drug war bago ipagtanggol ang dating Pangulo. I find it amusing that Attorney Lambino keeps on insisting on the rights of the former president. What about the rights of the 30,000 who he summarily had killed without any
judicial action, without any charges. 30,000 victims were killed without any due process. Now, if we argue technicalities, I welcome them. Bring him to 30,000. Ang nakasulat doon sa papel, 24 lang yata. Tsaka 19. Ay, 24 lang. Kung doon magkakamali, 24 ba o 19? 30,000, pinatay lahat ng Pangulong Duterte yun. Saan yung 30,000? Ano mga pangalan nila? Nasaan yung mga bangkay nila? Nagpangalan na yata yung ano eh. Kung hindi ako magkakamali, correct me if I'm wrong. Grapplers. Yung mukhang chinelas. Hindi naman yata Pilipino, parang Indonesian yun eh. And there's nothing wrong about Indonesian anyway. Di ba mga ka-reaction? Di ba si Reza? Kasi may kaibigan akong Indonesian, apelido din niya, Reza. Di ba ito? Si Remula, sabi niya, due process. Paano yung mga namatay walang due process? Pinatay. So, ibig sabihin, dahil napagbintangan ng isang tao na naging, hindi pa siya guilty ah. Oy, Remula, makinig ka. Hindi pa siya guilty. Hindi pa siya guilty. Ano pa lang siya? Accused. Ngayon, dahil ba sabihin na natin may 30,000, putang ina, sino-sino yung mga 30,000? Napakarami naman yan, parang may civil war. 30,000, sabihin na natin may 30,000. Ibig mo ba sabihin na hindi pa napapatunayan ito dahil napagbintangan na siya ang tumira sa 30,000? Hindi na niya deserve ang due process? Wala rin due process sa kanya? Eh kung yan ang pangangatuwiran mo, Remula, congratulations. court. But were the 30,000 allowed to go to court? Were the 30,000 read their rights? Oh. Hindi ko alam. Anong class? When they were executed, were they allowed to plead their case? Attorney, please explain to the 30,000. How do you defend that? How do you defend their lives? How... Iba pong uri ng prinsipyo na Remula. Ang sabi po niya, dahil yung mga 30,000, hindi umano, execution style, bam, 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 bam. Walang due process. Krimen nga yun eh. Saan ka nakakita ng krimen na may due process? Okay, kailangan patunayan muna natin na kayo ay mga drug addicts, tsaka mga pusher, hold upper, kidnapper, bago namin kayo execute. Meron bang ganun? Meron ganun, Remula? Sabihin na natin may 30,000. Okay, dali mo dito yan. Patunayan natin na siya ay ganyan-ganyan bago natin siya tirahin. Crime nga eh, di ba? Walang due process ang crime. Ngayon, kung hindi nyo rin bibigyan ng due process ang Pangulong Duterte, eh crime din yun. Crime din yun. Labag din sa batas yun. Dahil sinasabi mo, walang due process ang pagkakapas lang ng 30,000. Ang sinasabi mo, nasaan yung mga 30,000 na yun? Pwede mo makakulat ng mga pangalan nila. Ah. Hindi po ba? May 30,000 na nangyaring patayan. Ngayon, ganun ba yun? Dahil siya, walang due process nung sila ay pinatay. Kailangan si Duterte, huwag din natin siya bigyan ng due process. Ganun ba ibig mo sabihin, Remula? Na hindi pwedeng magkaroon ng due process ang Pangulong Duterte dahil nang laban ang mga kriminal. Paano due process yun? Ay, abogado kaya to. Maintindihan ko pa to, hindi abogado eh. How do you defend the life? Let's go there. Before we go to the technicalities you are stating, let's go to the 30,000. Please defend them. Every number of countries, sir, I'm not finished. Sir, I am not. Yes, okay. If you have any number of You asked me to answer. If you have any number of countries, sir. Sabi niya, defend them. Sir, I'm not finished. I'm not finished. Sabi niya, defend them. Nung nagsasalita na si Lambino. Sir, I'm not finished. I'm not finished. If you have any love of country, please defend the 30,000, Oh. not the one. Oh. If you have any
sense of responsibility to your profession, please look into the deaths of the 30,000 and defend the parents who lost their children. Oh. Tapos, papatayin na ng ABS-CBN. Hindi na nila pinalabas yung defense ni Lambino. Ganun yun. Diba? Ang galing magbalita yun, no? Nagsalita si Remula. Kaya nga nagre-react tayo eh. Hindi tayo magre-react kung merong fairness sa kanilang pagbabalita eh. Diba? Kung fair ang pagbabalita ng ABS-CBN, dapat ipinalabas din nila yung depensa ni Senator Lambino. Ibig mo ba sabihin meron bang crime na may due process, Remula? Okay, gawin natin due process ha. Bago namin kayo babarlin. Ha? Patunayan muna namin. Hindi ka pala kriminal. Huwag mong babarlin yan. Meron bang ganon? Meron ganon? Wala, di ba? O ngayon, wala palang ganon eh. Sa crime eh. Ibig mo ba sabihin, hindi pa napapatunayan na siya ang gumawa ng mga bagay-bagay na ibinintang niyo sa dating Pangulo. Hindi na siya karapat-dapat magkaroon ng due process.